Welcome to Donmar TV News Channel. Na kung saan hinakot nila ang mga IP leaders, IP children, and mga IP adults and young adults mula sa Mindanao, at ginamit nila ito para i-showcase sa UP Diliman, sa PUP, sa Metro Manila, at upang makapag-generate ng international issue against sa gobyerno ni Pangulong Duterte na kunwari ay inaabuso at inaharas ni Pangulong Duterte at ng armed security sector ang mga lumad schools na ito na kinreate ng CPP, NPA, NDF sa Mindanao. To make that story credible, kunwari, nag-create sila ng broad alliance network of educators, school authorities, private educator groups, kagaya sa Lasal, sa UP Diliman, Santo Tomas, PUP, at kagaya sa San Carlos noong 2018, upang tawagin ito na Save Our Schools Network. In fact, this is a broad alliance initiative upang matagalan sana nilang project para ma-cover nila ang kanilang mga taktika sa paggamit ng mga katutubong kabataan sa Mindanao at iba pang bahagi ng Pilipinas upang makapangalap ng pondo, makapagpasulpot ng suporta pinansyal sa operations ng CPP, NPA, NDF, at nang sa gayon din ay may palabas nila ang propaganda attack sa gobyerno at the international and national media. Ayan ang purpose kung bakit naitayo ang SOS. Tama din yung sinabi ng ating kasama sa talakayan na ito kanina, sir, na ito ay marami dyan unwitting. They are just well-meaning in their efforts, kagaya ni Archbishop Joe Palma, nila ng mga taga University of San Carlos, and even the leadership and organization of SVD or the Divine Word Society of Jesus. Ibig sabihin po, malinaw na nagamit itong at na-exploit itong mga well-meaning and good intention purpose na ginawa ng mga individuals na ito and grupo sa objective ng CPP, NPA, NDF na magsagawa ng ganitong tactical na mga kampanya gamit ang issue na ito ng mga minor de edad na mga kabataan na illegal nilang kinuha sa mga pamilya nila. At wala nga yan mga FPIC, hindi yan dumaan sa free prior informed consent sa tribo at sa Council of Elders at sa community ng mga IP na ito. Hindi yan dumaan even sa proper channel and legal process ng waiver and consent ng mga magulang. Panlilin lang at panloloko ito that deserves ng tinatawag nating full force of the law. Ang dapat lang natin maihabol na maipaliwanag ng maayos ito sa mamamayan, sa publiko, at pati na rin sa grupo at pamunuan ng SVD, ng University of San Carlos at ng pamunuan ng Simbahan Katolika, ang ating Archdiocese diyan sa Cebu. At to make it very clear, hindi lang po ito nangyari ngayon. Ang Talamban area na yan ay matagal nang ginagamit po ng mga Mindanao cadre ng CPP, NPA, NDF para maitago at may puslit po ang kanilang mga illegal and nefarious underground activities connected to the operations of the CPP, NPA, NDF in Mindanao. At tama po yung analysis kanina na kailangan pong magkaroon ng collective understanding ang mga sektor natin, ang local government officials, at ang religious communities natin involved dito, na ito ay isang legitimate government intervention sa isang malalang problema na matagal at paulit-ulit na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa pagmamaskara na sila ay nagdadala lamang ng serbisyo daw at gumagawa ng scholarship activities, when in fact ito ay isang orchestrated systematic recruitment, propaganda operations, agitation, radicalization, fundraising against the government and for the purpose of advancing yung programa ng CPP, NPA, NDF pagdating sa tinatawag nilang mga social services sa kanilang targeted sectors. Yan po ang ating pagtingin dyan, Colonel Samodios. Talagang nakakalungkot, no, na patuloy pa rin ang pag-recruit sa mga kabataan para maging kasapi po dito ng CPP NPA. So sa ngayon, gusto ko lang sana malaman kung ano na ngayon yung sitwasyon ng mga kabataan na na-rescue sa nasabing rescue operation ng DSWD, katuwang po yung ating mga Armed Forces of the Philippines, Sir Jerry.
Alright. So sir, ilan po yung mga taong sangkot po rito na sasampahan ng kaso, no? Sa nasabing hindi ko alam kung anong kaso pwedeng isampa sa kanila, kidnapping ba or yan. Pero ilan po sila sir? At sino po? Meron na ba ho tayong mga listahan o pangalan ng mga taong sangkot rito sir? Tama yun, ano? Base sa information na nakuha natin sa Philippine National Police tsaka sa DSWD, merong 7 silang kakasuhan at ang mas posible na kaso na isasampa sa kanila itong ang qualified human trafficking. Ito ay yung sinabi natin kanina na Republic Act at yung exploitation of minors. So ito ay pag-uusapan pa ng legal cluster, ano, particularly yung Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, saka yung violation of Republic Act 9208 or the Anti-Human Trafficking in Person Act of 2003 as amended by Republic Act 10364. So base yan sa case conference nila, ayusin lahat nila ito so that yung 7 nasasangkot na kakasuhan ay sisiguruhin na talagang hindi sila basta-basta magkakaroon ng alibay. Dahil yun naman ang problema natin. And yung mga technicalities, unang-una, ang ginagawa nilang issue ngayon, yung absence of search warrant. But in fact, yung sabi nga ni Yusek kanina, if the case, hindi man tayo abogado, no, but as far as we understand, if the case is being committed or ongoing, pwede yang gawin. That's why nagpatulong nga yung DSWD na samahan ng ating kapulisan or ng law enforcement agencies dito sa pagkuha or pagtulong sa mga kabataan na nasa kanilang possession or custody. Dapat ang program na ito na tinatalakay natin at ang mga issue na ito should be sustained to be communicated sa ating mga mamamayan kasi nalilito at nalilinlang nila ang mamamayan kapag tumigil po tayo sa pagbibigay ng awareness and timely, proper information sa ating mamamayan. Susubukan po natin na from a Pilipinas platform, we will sustain itong ginagawa at pagbubunyag na ginagawa natin laban sa modus operandi na ito. Tama po kayo, Colonel Visanya, sir, sa kay Sir Bong David. Wala pong justification ng krimen. At ang Estado po, ang gobyerno po, ay hindi kailangan po na itali natin sa dapos ng mga teknikalidad kung nangangailangan po ng immediate action of rescue and intervention. Kagaya po ng mga minor de edad na pinaghahakot at illegal na dinala dyan sa Cebu for almost 2 years. Kagaya din ito ng ginawa nila na pagkanlong at pagtago at similar to illegal detention sa Haran na marami nang namatay ng mga bata at may may cases of suicide na dahil sa distress and dislocation na nangyari sa ating mga katutubong mga kapatid na mga IP leaders and community members diyan sa Mindanao. Very similarly, ito rin ang ginagawa nila ngayon diyan sa may San Carlos compound sa SVD with their very dubious and questionable approach na itago nila at linlangin ang arsobispo ng Cebu at ang mga leadership ng SBD at ng San Carlos University. The same that they are doing right now in UP. Kasi gusto natin ma-emphasize ito, Colonel Samudio, sir, and the rest. Ang recruit na 8 kabataan na nakakuha nila from Bukidnon at mga galing sa Agusan area at portion ng Davao noong 2016 sa 45 na kabataan na nating na trace ay 8 ang pina-NPA nila, pinasampa nila sa Abra, Ilocos region na nag-surrender ito I think noong last 2019, Colonel. At makikita mo ang pattern of deception, distortion at ang pattern ng kanilang pagwasak sa mga karapatan at mga kagalingan ng kabataang katutubo ay very apparent. Pero pilit nilang iginigiit na sila ay nagdadala lamang ng scholarship program. Kalokohan yan. At ginagamit pa nila ang mga respetadong educators and academicians and academic leaders and church leaders para lamang mapagtakpan ang pagsasagawa nila ng illegal na mga bagay like illegal na pagpunpon at pagtipon ng mga kabataang ito,
at paglilinlang at panluloko sa mga magulang at ang paggamit nila ng mga pagpang-abuso and machinations sa mga isipan ng kabataan na ito ay dapat lang na mag-intervene ng government. And I think hindi ito issue na may presence ng police or military diyan. Issue ito ng intervention ng ating mga social worker officers at ng ating social work department ng gobyerno sa panahon ng krisis at kagipitan ng mga minor de edad, lalo na ng mga katutubong minor de edad na kabataan, na ipatupad ang otoridad ng gobyerno. Ang police at ang ating military are only providing security support to this direct intervention ng ating departamento sa social work. Yun pong pagtingin natin at kailangan po, Colonel, Sir Samodjo, ito ay maayos na mapaliwanag kasi niluluto nila, sir, ang narrative of distortion and falsification of information sa hanay ng CPP, NPA, NDF operatives dyan sa ating mga mainstream media kung kaya ibang balita ang ipinapalabas. But we will not allow that. And we will not tolerate that na mangibabaw yan sa pagtakip sa kanilang mga kasalanan at mga pagpang-abuso at paglapastangan sa ating mga katutubo at pati na po sa mga kabataan natin. At hindi lang po ito nangyari sa Cebu. Nangyayari po ito sa Haran, sa Davao City. Nangyayari po ito sa UP Diliman Compound at iba pang mga bahagi po ng ating bahagi sa Metro Manila, kung saan po ay nasisira at nawawasak po ang mga komunidad ng ating mga katutubo sa Mindanao at pati na mga kabataan at minor de edad lamang po mapaabante ang itong very questionable and very dubious activities. Pwedeng makakalusot pa yun. Pero bakit tumagal kaya ng ganito at paano nilang naitago ito? At siguro po konting impormasyon lang kung paano yung naging paraan itong mga to, Colonel Besanya. Mga ka-Emil, no? Talagang kami rin nagtataka unang-una. Itong mga kabataang IP o yung mga minors nang galing sa ating mga IP communities ay nakapagtatakang nakaabot. Or siguro sasabihin nga ni Ka Eric, hindi naman yan nakakapagtaka kung naiintindihan natin yung estratehiya ng CPP, NPA, NDF to use or exploit these minors para gamitin na propaganda, gamitin na source of fundraising. Actually, pinapalabas ito, Kuya Emil, na allegedly mga orphans of war or yung mga naapektuhan ng gera, nagbakwit at pumupunta kung saan lugar, allegedly to evade the militarization yung kanilang mga tono, yung kanilang mga tema ng propaganda. Madaming layers po ito na ginagamit upang unwittingly and indirectly mai-infiltrate at maipapasok ang mga narrative of deception and manipulation upang maitago sa likod ng advokasya at mga pagproteksyon sa welfare ng mga kawawang sektor kagaya ng mga katutubo at mga anak nila. Ayan po ang pattern that is a systematic, premeditated pattern of deception, manipulation, all using the very persistent propaganda platform and political operation using broad united front operation or tactical alliances, including infiltration of government and non-government institutions to provide cover sa isang napakalaking sindikato na operation. Sindikato ito yung Haran nila dyan sa Davao, sindikato yan. Kasi hindi naman totoo na dumaan yan sa prosesong may consent ng mga komunidad ng katutubo ang pagkubkub at pagtago nila dyan sa Haran compound sa Davao. Same na hindi ito alam ng mga komunidad dito sa Mindanao ang pagtago at pagpuslit na mga musmos at mga kabataan at minor de edad na mga katutubo papuntang Talamban, Cebu, dyan sa SBD at University of San Carlos. And malinaw na para ma-cover up ito ang magiging katapat ng gobyerno, kunwari, hindi CPP, NPA, NDF, kung hindi mga operatiba at collaborators nila na nakapagkanlong sa likod ng mga organisasyon kagaya ng Salugpungan, RMP, o kaya ng Save Our Schools Network Alliance.